Tahimik ang Barrio Valencia ng Negros Oriental tuwing palubog ang araw. Ang klase ng katahimikang na nakakabahala, parang may nagmamasid, parang may nakikinig sa bawat yapak mo. Sa mga oras na iyon, kapag ang hangin ay nagsisimulang lumamig at ang mga anino ng puno ay humahaba sa lupa, doon nagsisimulang magising ang gubat na nakapalibot sa Casaroro Falls at sa dumadaloy na Ocoy River. Hindi ito basta lugar, at hindi lahat ng pumupunta roon ay nakakabalik na pareho pa rin. Ako si Miguel, at ang ikukuwento ko sa inyo ngayon ay hindi katang-isip. Hindi ito alamat lang na ng matatanda para manakot ng bata. Ito ay isang karanasang hanggang ngayon ay ayaw ko nang balikan. Nagsimula ang lahat isang hapon ng Sabado nang magpasya kaming magkaibigan na magtungo sa Casaroro Falls. Apat kami noon. Ako, si Jared, si Liza, at si Paolo. Mga ordinaryong kabataan, mahilig sa hiking, at syempre, sa pagkuha ng litrato. Ilang beses na naming narinig ang Casaroro Falls. Malamig ang tubig, napakaganda ng tanawin. Parang hiwa ng langit sa gitna ng gubat. May mga nagbababala. Pero sino ba ang nakikinig sa babala kapag bata ka at pakiramdam mo ay walang pwedeng mangyari sa'yo? Bago kami umalis, may isang matandang lalaki sa kanto ang nakatingin sa amin. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya kami. Sa Casaroro kayo pupunta? Tanong niya. Tumango kami. Napabuntong hininga siya. Mabigat. Parang may dalang lungkot. At anong oras kayo babalik? Bago magdilim po, sagot ni Paolo. Napailing ang matanda. Siguraduhin niyo, sabi niya. Hindi lahat ng naiwan doon nakakauwi. Tinawanan lang namin iyon. Isang tipikal na panakot. Yun ang akala namin. Hindi namin alam. Iyon na pala ang huling babala. Pagdating namin sa daanan papuntang Casaroro Falls, napansin kong kakaiba ang paligid. Masyadong tahimik ito. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng kuliglig. Tanging tunog lang ng mga yapak namin at ang unti-unting paglakas ng lagaslas ng tubig mula sa malayo. Habang pababa kami sa daan, pakiramdam ko ay parang mas lumalalim ang gubat. Parang sinasara nito ang sarili niya sa likod namin. Ang mga puno ay matataas. Ang mga ugat ay tila mga daliring nakahawak sa lupa. At ang hangin ay may dalang amoy na parang nabubulok. Ang lamig. Bulong ni Liza. Kahit tirik pa ang araw. Pagdating namin sa paanan ng Casaroro Falls, napatahimik kaming lahat. Napakaganda ng tanawin. Ang tubig ay bumabagsak ng malakas, pero ang paligid ay parang nilamon ng katahimikan. Ang hamog mula sa talon ay bumabalot sa lugar, at sa bawat paghinga ko, parang may pumapasok na malamig na kamay sa aking dibdib. Doon ko unang narinig ang bulong. Mahina. Halos hindi mo mapapansin. Parang may tumatawag ng pangalan ko. Miguel. Napalingon ako. Wala. May sinabi ka? Tanong ko kay Jared. Umiling siya. Wala ah. Akala ko guni-guni lang. Pero habang tumatagal kami roon, palakas ng palakas ang pakiramdam na may iba pa kaming kasama. May mga yapak sa likod namin. Pero kapag lumilingon kami, wala. May malamig na hangin na dumadaan, kahit walang hangin sa paligid. At minsan, may aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko, parang tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Nagpasya kaming sundan ang Ocoy River ng kaunti, para maghanap ng mas tahimik na lugar. Doon nagsimula ang tunay na bangungot. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, biglang tumigil si Paulo. Namumutla ang mukha niya. May nakita ba kayo? Tanong niya. Ano? Sagot namin. May tinuro siya sa kabilang pampang. Isang figura. Nakatayo roon ang isang tao. Basa ang buhok, nakayuko ang ulo, at hindi gumagalaw. Akala ko una ay isa lang na naligong hiker. Pero may mali ako. Hindi siya humihinga. Hindi siya kumikilos. At ang tubig sa paligid niya ay hindi umaagos.
Bigla siyang tumingala at doon ko nakita ang mukha niya. Walang mata, walang ilong. Isang bibig lang na nakanganga, parang sumisigaw, pero walang tunog. Napaatras kami at sa likod namin may sumagot, isang malakas na sigaw. Isang sigaw na nagmumula sa mismong talon. Isang sigaw na parang maraming boses ang nagsasabay, sabay. Doon ko naintindihan, hindi lang ito lugar ng kalikasan. Isa itong libingan at kami ay pumasok ng walang paalam. Wala ni isa sa amin ang nagsalita matapos ang sigaw na iyon. Parang huminto ang oras. Parang pinigil ng gubat ang paghinga nito. At pati kami. Ang tubig ng Kasaroro Falls ay patuloy pa ring bumabagsak. Pero ngayon, iba na ang tunog. Hindi na ito basta lagaslas. Para itong ungol, mabagal, mabigat. Parang may nasasaktan sa ilalim ng bawat bagsak ng tubig. Umalis na tayo, bulong ni Liza. Pero bago pa kami makakilos, may isang bagay ang gumalaw sa likod namin. Isang yapak, hindi sa lupa, hindi sa bato, sa tubig. May naririnig kaming parang may naglalakad sa ilog, paakyat laban sa agos. Mabagal, sinasadya, parang may oras. Paulo. Tawag ko. Paglingon ko wala na siya. Hindi na siya nandoon. Kanina lang. Nasa tabi ko siya. Hawak pa niya ang kamera niya. Pero ngayon, bakante ang espasyong iyon. Parang may binura sa realidad. Nasaan si Paulo? Tanong ni Hared. Nanginginig ang boses. Tinawag namin siya. Paulit-ulit. Sumigaw kami hanggang sa sumakit ang lalamunan namin. Walang sumagot. Sa halip, may ibang tumugon. Isang mahinang halakhak, nagmumula sa gubat. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin tunog ng hayop. Isa itong halakhak na parang nanggagaling sa maraming bibig. Sabay-sabay, pero magkakaibang tono parang bata. Matanda, babae at lalaki. Nagsimulang gumalaw ang mga puno. Hindi literal, pero ang mga anino nila parang humahaba, gumagapang sa lupa, palapit sa amin. Hinila ko ang kamay ni Liza, sabay sigaw takbo. Hindi na kami nag-isip, tumakbo kami. Pero habang tumatakbo, napansin kong may mali. Hindi nagbabago ang paligid. Kahit gaano kami kabilis tumakbo, pareho pa rin ang mga puno. Pareho ang mga bato. Pareho ang liko ng daan. Parang paikot-ikot lang kami. Hindi ito tama, sigaw ni Hared. Hindi ito tama. Biglang may bumagsak sa harapan namin. Isang bagay na basa, mabigat. Isang backpack. Backpack ni Paulo. Nakatayo kami roon, nanginginig, habang unti-unting tumutulo ang tubig mula sa bag papunta sa lupa. Pero hindi lang tubig ang tumutulo. May dugo. At sa ibabaw ng backpack, may nakaukit sa putik. Na sumama ka sa amin. Napaatras si Liza at napasigaw. Doon namin narinig ang boses ni Paulo. Miguel. Galing ito sa ilog. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin humihingi ng tulong. Para siyang nag-aaya. Lumapit ako sa pampang. Kahit ang nasa isip ko ay huwag. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gitna ng Oque River. Pero hindi na siya si Paulo. Ang balat niya ay maputla. Halos kulay abo. Ang mga mata niya ay dilat na dilat. Pero wala ng buhay. Ang bibig niya ay nakangiti. Isang pilit na ngiti na hindi umaabot sa mata. Masarap dito, sabi niya, tahimik. Sa likod niya, unti-unting umaangat ang tubig. Kahit wala namang ulan, may mga kamay. Mga kamay na kulay itim at kayumanggi. Lumalabas mula sa ilalim ng tubig. Umaakyat sa kanyang mga binti. Sa kanyang katawan. Hinahawak siya para angkinin. Sumama ka, sabi niya ulit. Hindi ka na matatakot. Biglang hinila ako ni Hared palayo. Huwag kang lalapit. At tama siya. Dahil nang sumigaw si Paulo,
Hindi na iyon boses ng kaibigan ko. Isa na itong sigaw ng 100 kaluluwa. Sabay-sabay silang nagsalita gamit ang bibig niya. Manatili ka. Nagsimulang umalon ang ilog. Ang mga puno ay tila nagsara sa paligid namin. At ang talon ay biglang tumahimik. 1 segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na pagbagsak ng tubig. At nawala si Paulo. Hinigop siya ng ilog. Parang hindi siya kailanman umiral. Tahimik ulit ang paligid. Pero alam namin, hindi kami nag-iisa. At ngayon, alam na ng gubat ang mga pangalan namin. Matapos mawala si Paulo sa ilalim ng Okoy River, walang ni isa sa amin ang umiyak. Hindi dahil hindi kami nasaktan, kundi dahil parang may pumigil sa amin. Parang may malamig na kamay na nakapulupot sa lalamunan namin. Pinipigilan ang anumang tunog. Ang tanging maririnig lang ay ang sarili naming paghinga, mabigat, putol-putol, at nanginginig. Hindi na tayo dapat gumalaw, bulong ni Hared. Pero huli na. May isang bagay na gumalaw sa likod namin. Isang mahabang anino ang unti-unting humiwalay mula sa lilim ng mga puno. Hindi ito solidong anyo, parang usok na may hugis ng tao. Mabagal itong lumalapit, dumadaos-dos sa lupa na parang wala itong bigat. Si Liza ang unang napansin. Miguel, pabulong niyang sabi, may nasa likod mo. Hindi ako lumingon agad. Alam ko na, ramdam ko na. Ang lamig sa bato ko ay parang hinahaplos, pero hindi marahan. Isa itong haplos na parang sinusukat ka. Tinitimbang kung gaano kakahina. Nang lumingon ako, nakita ko ang mukha nito. Mukha ng isang babae, pero hindi buo. Ang kalahati ng mukha niya ay parang nabubulok na. Nakalantad ang buto, nangingitim ang laman. Ang kabilang kalahati ay maganda, maamong tingnan, at pamilyar. Mukha ni Liza. Sumigaw si Liza. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Ang sigaw niya ay hindi lumabas sa bibig niya. Lumabas ito sa bibig ng nilalang. Isang sabog na sigaw, matinis at malalim, na nagpayanig sa paligid. Nagsimulang manginig ang lupa, at ang mga dahon ay sabay-sabay na nalaglag mula sa mga puno, parang umuulan ng patay na dahon. Biglang nawala si Liza sa tabi ko. Hindi siya hinila. Hindi siya tinakpan. Parang pinatay ang ilaw. Nandyan siya, tapos wala na. Liza, sigaw ko. Walang sagot. Sa halip, may narinig akong mga yapak. Papalayo. Hindi sa lupa, sa hangin. Parang may tumatakbo sa mga sanga ng puno. Palundag-lundag, paikot-ikot sa itaas namin. Hindi sila basta multo. Bulong ni Hared, umiyak na. Mga ligaw na kaluluwa sila, pero may mas malala pa. Bigla niyang hinila ang braso ko. Naalala mo yung matanda? Tumangong ako. Ang sabi niya, hindi lahat ng naiwan, nakakauwi. At doon ko naintindihan, hindi sapat na makalabas ka sa gubat. Kailangan, payagan ka nitong umalis. Naglakad kami ng dahan-dahan, halos gumagapang. Sinusundan ang direksyon sa tingin namin ay palabas. Pero bawat hakbang ay parang may kapalit. May naririnig kaming mga bulong, mga pangalan namin. May mga boses ng mga taong kilala namin, mga magulang, kaibigan, minsan kahit sarili naming boses. Pagod ka na. Dito ka na lang. Hindi ka na namin sasaktan. Biglang huminto si Hared. Miguel, sabi niya. Kung may mangyari sa akin. Lang mangyayari, putol ko. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. Hindi, sabi niya, may sinusundan sila. Bago pa ako makapagtanong, biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Hindi literal na bitak, kundi parang lumalim ang anino sa ilalim ng kanyang paa. At mula roon ay may mga kamay na umakyat. Hinila siya pababa. Sumigaw siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ramdam ko ang lamig. Parang yelo. Parang bangkay. Miguel. Sigaw niya. Huwag kang lilingon.
At sa sandaling iyon, may bumulong sa tenga ko. Boses ni Paulo. Lingunin mo. Hindi ko alam kung paano, pero nakapikit akong humawak. At binitiwan ko si Harold. Ang huling nakita ko ay ang kanyang mukha. Hindi galit, hindi takot, pagsisisi. Nang tuluyang mawala siya, bumalik ang katahimikan. Ako na lang ang natira mag-isa sa gitna ng gubat na alam na ang pangalan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad. Walang oras sa gubat na iyon. Walang araw. Walang direksyon. Tanging ang tibok ng puso ko ang nagsilbing sukatan ng pag-usad ko. At kahit iyon, pakiramdam ko'y hindi na akin. Sa bawat hakbang, may kasabay akong yapak. Hindi sa likod, hindi sa harap, sa loob ng ulo ko. Mga alaala na hindi ko naranasan, mga eksenang hindi akin, mga taong tumatakbo, sumisigaw, nalulunod. Nakikita ko ang mga mukha nila kahit hindi ko sila kilala, pero ramdam ko ang takot nila, ang sakit nila, ang huling hininga nila. Doon ko naintindihan, ang Kasaroro Falls ay hindi lang kumukuha ng katawan, kumukuha ito ng alaala. Bigla kong naamoy ang usok, amoy kandila, amoy insenso. May nakita akong liwanag sa unahan, mahina, nanginginig. Parang apoy na pilit na binubuhay ng hangin. Nilapitan ko iyon, at doon ko siya nakita. Ang matandang lalaki. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang puno. Hawak ang isang kandila na halos paubos na. Hindi siya gulat na makita ako. Parang inaasahan niya na. Iisa na lang kayo, sabi niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaluhod ako sa lupa. Nasaan sila? Tanong ko. Nasaan ang mga kaibigan ko? Tumitig siya sa akin. Hindi sa mata, kundi sa noo ko. Parang may binabasa siya. Nandito pa, sagot niya. Pero hindi na tulad ng dati. Tumayo siya at itinuro ang direksyon ng talon. Bawat patak ng tubig yan, sabi niya, may kaluluwang nakakapit. Ipinaliwanag niya sa akin ang hindi kailanman isinulat sa kahit anong babala. Noong unang panahon, may mga taong nanirahan malapit sa Kasaroro. May ginto raw sa ilalim ng talon. At kapalit nito, may inalay silang mga buhay. Hindi sila tumigil. Hanggang ang gubat mismo ang nagalit. Simula noon, ang lugar ay humihingi na ng kapalit. Hindi araw-araw. Hindi palagi. Pero kapag may pumasok ng walang paalam, may kinukuha ito. At bakit ako? Tanong ko. Tumingin siya sa kandila. Halos ubos na. Dahil ikaw ang nakinig, sagot niya. At ikaw ang piniling manatili. Binigyan niya ako ng maliit na supot. May lamang asin at tuyong dahon. Kapag narinig mo ang pangalan mo, babala niya, huwag kang sasagot. Tumalikod siya at sa isang kisap mata, wala na siya. Bumalik ang mga bulong. Mas malinaw na ngayon. Miguel, Miguel, Miguel. Mula sa talon. Lumapit ako, nanginginig. Ang tubig ay bumabagsak pa rin. Pero ngayon, malinaw kong nakikita ang mga anyo sa likod nito. Mga mukha, mga kamay, mga matang nakadilat. Nakita ko si Paulo, nakangiti pa rin, pero wala ng kaluluwa. Nakita ko si Liza, nakapiring ang mata, bumubulong ng dasal na hindi niya matapos. Nakita ko si Harold, nakatingin lang sa akin, puno ng tanong. At ikaw, sabay-sabay nilang sabi, ang huli. Biglang huminto ang tubig. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. May boses na mas malalim kaysa sa lahat ng iba ang nagsalita. May isa kang kapalit. Ramdam ko ang bigat ng desisyon. Parang inilagay sa dibdib ko. Isang buhay. Kapalit ng kalayaan. At sa sandaling iyon, may narinig akong yapak sa likod ko. Isang tao. Humihinga. Buhay. Ang yapak sa likod ko ay mabagal. Mabigat. Totoo. Hindi tulad ng mga tunog na narinig ko kanina. Hindi bulong. Hindi guni-guni. Isa itong tunog ng taong humihinga. Takot. Pagod. Buhay. Dahan-dahan akong lumingon. Isang lalaki. Muda ang damit.
duguan ang tuhod, at ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi ko siya kilala, pero ramdam kong matagal na siyang nandito. Matagal na akong naglalakad, sabi niya. Hindi ako pinapalabas. Doon ko naintindihan ang sinabi ng matanda. May isa lang ang pinapayagang makaalis, at kailangan ng kapalit. Bumalik ang boses mula sa talon, malalim, parang nagmumula sa mismong lupa. Pumili ka. Sa isang iglap, nakita ko ang lahat. Ang lalaking nasa harap ko, isang hiker na nauna sa amin. Nawawala, hinanap, nakalimutan. Ang mga kaibigan ko, naging bahagi na ng tubig ng gubat ng hangin. At ako, ang huling dumating, ang huling may pagkakataong umalis. Hindi ko kaya. Bulong ko, tumawa ang talon. Isang tunog na parang bato na dinudurog. Lahat ay may kapalit. Lumapit ang lalaki sa akin. Lumuhod siya. Kung makakalabas ka, sabi niya, sabihin mo sa kanila, huwag na silang bumalik. Humawak siya sa aking kamay. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng kaluluwang naiwan. Isang segundo, isang desisyon, at binitawan ko siya. Sumigaw siya, pero hindi siya hinila. Siya mismo ang naglakad papunta sa talon. Parang alam na niya. Bago siya tuluyang lamunin ng tubig, tumingin siya sa akin. Ngumiti at nawala. Biglang bumalik ang lagaslas ng talon. Ang gubat ay huminga. Ang mga bulong ay unti-unting humina, hanggang sa tuluyang nawala. Nagising ako sa gilid ng kalsada kinabukasan. May mga taong nakapaligid. May nag-abot ng tubig. May tumatawag ng pangalan ko. Nakita namin siya. Sabi nila, mag-isa lang siya. Hindi ko na ipinaliwanag. Hindi nila maririnig. Pero minsan, kapag gabi na, kapag tahimik ang paligid, kapag dumadaan ang hangin mula sa direksyon ng Valencia, may naririnig pa rin akong bulong, Miguel. At sa Casaroro Falls, sinasabi pa rin ng mga lokal, huwag magtatagal. Huwag sasagot kapag tinawag ka. At huwag kailanman papasok ng walang paalam. Dahil ang talon ay hindi basta bumabagsak. Ito ay nakikinig. At paminsan-minsan, humihingi ito ng kapalit.